Na minsan merong isang kwento tungkol po sa isang mag-asawa na galing pa ng probinsya. Dahil po from the province, first time po nila sa Maynila, nakapasok daw sila sa isang hotel. At first time po nilang makakita ng elevator. Namamangha po sila dito sa elevator. Bakit? Dahil napapansin nila lahat ng mga taong pumapasok dito sa elevator, dito sa kwarto, pagkasara po ng pintuan, ilang saglit, pagkabukas, nag-iiba po yung lumalabas. Lalong-lalo na po napansin itong lalaki na pag pumasok, itong isang babae, napakataba, pagkasara po ng pintuan, ilang saglit, pagkabukas, lumabas, napaka-sexy. Naghintay na naman po, pinagmamasdan na mag-asawa, meron pong isang babae, medyo kapangitan ng kakaunti. Pumasok po doon sa elevator, pagkasara, ilang saglit, pagkabukas, lumabas, isang magandang babae. Alam niyo po kung anong ginawa nitong lalaki? Pagkabukas po ng elevator, tinulak niya yung kanyang asawa. Pinasara. Ano pong hinihintay? Lumabas, sexy, maganda ang kanyang asawa. Pero, ganun po ba kadali ang buhay? Alam natin hindi. How we wish, hindi po ba? Isang pagnanais natin na sana merong ganyang kwarto na pag pumasok ka, pagkalabas mo, bago kang tao. Hindi po ba? Marami sa atin nagnanasa, yung mga may sakit, sana magkaroon ng isang magic pill, isang mahiwagang gamot na pagkainom mo, agad kang lalakas, agad kang gagaling. Kaya nga napakarami napapabili po pag nakita itong advertisement sa Facebook, sa TikTok. Pag ininom mo ito, lalakas ka, bibili nga. Pero hindi po ganon kasimple ang buhay. Hindi po ba? Wala namang ganyang gamot na agad-agad pag ininom mo, ikaw ay gagaling sa iyong karamdaman. Amen? We wish. Sana meron din magic na pitaka. Alam niyo po yung magic na pitaka? Yung hindi na uubusan. Di po ba? Kahit na bumunot ka, kumuha ka ng pera, nalalagyan, nagkakaroon palagi ng pera. Sana totoo nga na may genie. Na anuman ang hilingin mo, ipagkakalob sa'yo in an instant. Agad-agad, ibibigay sa'yo. Pero alam natin, hindi yan ang katotohanan. My dear friends, that is the sad reality of our life. There is no quick fix to our problems. There is no sudden change, though we desire it in our life. There is no fast solution to our challenges. And yet, what is the good news? Though there is no quick fix, there is a sure fix. Tandaan niyo po, oo, walang mabilis na kasagutan, pero may kasagutan. May mabuting solusyon. May susi sa mga pagnanais nating magbago at mapabuti sa ating kalagayan. At ito po ay hindi bagay, hindi po ito kayamanan, ito po ay isang tao, isang Diyos, isang persona, si Jesus. God is always our answer, our solution to our problems. At yan ang pinapahayag ng mga pagbasa sa atin ngayon. Sa unang pagbasa, pinapakita ang isang larawan, a vision. Who is this God? He is the King of heaven and earth, ang hari ng langit at ng mundo. At anong nagagawa ng isang hari? Nakapangyayari siya. Ano man ang kagustuhan ng hari, pinagkakaloob sa kanya. Nagagawa kung ito ay ang gusto ng hari. Iuutos ng hari, gagawin ng kanyang mga sinasakupan. Yan ay ang ating Diyos, ang hari na makapangyarihan. Kaya nga, anuman ang ating kagustuhan, anuman ang ating pagnanais, kailangan lang tayong magpakumbaba sa harap ng hari. We can never dictate God for our desires. We can only be humble in front of Him, asking nicely, requesting kung sa Kanyang awa, sa Kanyang kagandahang loob, ipagkakaloob niya ano man ang iyong kagustuhan. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin ang kwento ng pag-iibang anyo ni Jesus.
Anong ibig sabihin nito? Pinapakita niya sa atin na pagkatapos ng ating paghihirap, kamukha ng kanyang paghihirap sa bundok ng Kalbaryo, may kalwalhatian, may liwanag pagkatapos ng dilim. Kung paano pagkatapos ng bagyo, magliliwanag din ang araw. Kailangan lang tayong manampalataya, kailangan lang tayong kumapit sa Kanya. Kamukha na nakasulat sa Hebreo, if you come near to the Lord will come near to you. Kung lalapit ka sa Diyos, lalapit din ang Diyos sa iyo. Dahil ang susi ng lahat ng ating mga pangangailangan ay palaging nasa Diyos. Tandaan niyo po, bago pa ang SM, ang Diyos, SM na. Ano sinasabi ng SM? We got it all for you. Kanino mo ba makikita ang lahat kung hindi sa Diyos? God got it all for you. Bago pa po ang BDO, nandyan na ang Diyos. Ano ba sabi ng BDO? He finds ways. Diba ang Diyos? In His mysterious ways, hanap siya ng paraan para ipagkalob sa iyo ang iyong pangangailangan, ang tunay na makakabuti sa iyo. Bago pa po ang Metrobank, nandiyan na ang Diyos. Ano sabi ng Metrobank? You're in good hands. Nasa mabuting kamay tayo pag tayo ay nasa Diyos. Kailangan lang tayong maniwala at magtiwala sa pamamaraan ng Diyos. Madalas tayo po ay naiinip. We are impatient, but trust in the process of God. Believe that God is doing something. Hayaan mo lang na manatili ang Diyos sa iyo. Dahil tandaan niyo po, kung wala ang Diyos sa iyong buhay, walang mabuting pagbabago ang mararanasan mo. Nakasulat po ayon kay San Pablo sa pangalawang sulat niya sa mga tao ng Korinto. Therefore, if anyone has Christ in their life, the new creation has come in Him. Kung si Kristo ay nasa isang tao, doon pa lang mapangyayari at magkakaroon ng isang mabuting pagbabago, isang mabuting paglilikha sa Kanya. Kaya nga po, pag tayo ay nagdarasal, sana wag nyo lang sabihin na, Lord, sana po gumaling na ako sa aking karamdaman. Instead, pray like this, Lord, enter into my body. Manatili kayo po sa aking katawan. Dahil pag wala si Jesus sa iyong pangangatawan, hindi ka gagaling. Amen? Huwag niyo po sasabihin na, Lord, sana naman magbago na itong aking asawa. Ang tigas-tigas ng ulo niya. Sumasakit na po ang ulo ko. Sawa na po ako. Gusto ko na makipaghiwalay sa Kanya. Huwag ka lang magreklamo sa Diyos. Sabihin mo, Panginoon, pumasok ka naman sa isip at puso ng aking asawa. Dahil pag wala si Kristo, diyan sa iyong asawa, hindi magbabago yan. Magbabago siya for the worse. Lalo pa siyang lalala kung wala ang Espiritu ng Diyos sa Kanya. Huwag mo lang sabihin na, Lord, sana po makabayad na kami ng utang. Lord, sana po maayos na ang aming business. Sabihin mo, Lord, pasukin mo naman ang aking isip. Tulungan mo ko na makatuklas ng paraan. Paano namin aayusin itong aming pinansyal na kalagayan? Yun yung mas magandang dasal. Invite the Lord in your life. Do not only complain, do not only ask for something, because nothing good will ever change in your life without the presence of Christ. Tandaan niyo po yan. Ang nakapangyayari sa mabuting pagbabago, kung gusto mo magliwanag ang buhay mo, ay palagi ang presensya ni Kristo.